Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi sa inyo, huwag kayo mabagal tungkol sa pagkain at inom na kailangan nyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa 20 taon ng pagdidibosyon, 20 taon ng punong-puno ng awa, habag at biyaya mula sa Poong Jesus Nazareno. Palapakan po muna natin ang Poong Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kalmahan mo lang. Sa 20 years, no? Sa 20 years, siguro naman po, masasabi talaga natin at dapat nating ipagsigawan na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Natapos nga natin at nalampasan, kahit nandiyan pa ang COVID, nalampasan nga natin ang COVID. Ngayon ka pa ba mag-aalala sa buhay mo? Nalampasan mo nga, nakaligtas na nga tayo Na COVID na nga tayo, pero buhay pa tayo. At talagang sa panahon ng COVID, hindi makakabuti yung mag-aalala ka kasi lalo kang panghihinaan. At kapag mahina ang resistensya, patay ka. Mahina na yung resistensya, mahina pa yung pananampalataya, saan tayo pupulutin yan? Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo ulit,
maging masaya ka naman. Diba? Ano bang ikinaproblema niyo? Ano ba ikinalulungkot ninyo? Kasi kung sasabihin po ninyo na parang malungkot pa rin ang buhay mo pagkatapos ng COVID at ngayon, lagi yun ang iniisip mo, sasabihin ko sa Nazareno, kunin mo na siya mamayang gabi. Kasi sayang yung buhay, di ba? Ang daming nag-aagaw buhay. Ang daming nakikipaglaban para sa buhay. Pero tayo mga nararito, buhay na buhay, pero parang ayaw mo mabuhay. Ibigay mo na lang yung kidney mo, atay mo, ano pa bang pwedeng i-donate? Puso, o kung ano pa, mata, ano pa ba? Bigay mo na lang yan. Total, ayaw mo naman mabuhay na. Diba? Anong saysay? Pero tingnan natin, bakit nga ba nagiging malungkot? Kasi nga dito, pinapaalala sa atin na huwag tayong mabagabag tungkol sa mga bagay na nakikita natin at ipinapakita ng mundo. Pag nabukas ka ng social media, ng internet, ng TV, ano pang mga ipinangangalandakan dyan? Ito yung mga bagay na yung pagkain, yung pananamit, ano pa bang kailangan? Mga material na bagay, lahat ng ang ipinapakita sa atin na sinasabi ng mundo, magiging masaya ka kapag meron yan. Pero ang totoo, hindi talaga. Pero sabi din dito, alam naman ng Panginoon na kailangan natin yan. Kailangan natin ng damit. Kailangan natin ng pagkain. Kailangan natin ng sasakyan. Alam ng Diyos yan. Pero ang problema lang kasi natin, ang gusto natin, hindi lang basta damit. Gusto natin branded. Hindi lang basta pagkain. Ang gusto natin sa hotel. Ang gusto natin mamahalin. Ayaw na natin ng tuyo. Ayaw natin ng sardinas. Ano ba problema? Nabuhay nga tayo sa tuyo Mas malalakas pa nga yung mga kumakain ng tuyo kesa dun sa mga kumakain ng mga pasosyal. Pero, yun nga, bakit problema daw natin itong mga ito? Sayang, useless. Pero si ate, walang hikaw, pero buhay. Si ate, malaki hikaw, namumblema, pambayad. Di ba? Kinaiingitan natin lagi. Ulitin ko po, no? Ang Diyos, ang Poong Nazareno, mapagbigayan. Marami po tayong naririnig ng mga kwento na lumapit sa Poong Nazareno at ipinagkaloob ko ano man, bahay man yan, kotse man yan, o kung anong kahilingan, ibibigay niyan kasi hindi nga madamot ang Diyos. Pero, sa ngayon, maganda po siguro na mapagnilayan natin mabuti ito, no? Lalo na ni Red, na sana nandito, no? Kasi abalang-abala si Red, no? Hayaan mo sila, darating yan, no? Diba? Kaya, ilang taon na ba ako nagbimisa dito? Red, ilang taon na ba ako nagbimisa dito? Hindi naman, OA naman. 7 years pa lang akong deboto 3 or 4 years siguro. Ako. 5 times? Basta nakita ko lang, no? Nakita ko din yung pag-evolve dati. Ano bang bahay ito? Kahoy. O ngayon, ilang floors na. Hindi pa matigil-tigil, kakadagdag, baka maging building na yan. Kasi ganun, pumasok ang biyayaan ng Diyos. Kaya lang, babalik ko po ulit. Ano bang pinagkakabalisaan natin? Ano bang ikinalulungkot mo? Ano ba yung idudulog mo? Lord, bigyan mo naman ako nito. Hindi pa ba binibigay sa iyo? Kadalasan kasi pag binigay na sa atin, imbis na magpasalamat, hihingi na naman tayo. Gusto lang natin pagkain araw-araw. Binibigyan naman ng pagkain araw-araw. Kaya lang, pagkalipas ng panahon, gusto natin, steak naman.
nakain mo na nga lahat. Ano pa bang hindi natin nakakain? Binigyan kayo ng kotse. O pagkatapos, ano na naman gusto mo? Ibang ano na naman, ibang model na naman, dahil lang sa naiinggit tayo sa kung ano yung meron ng iba. Ayaw natin patalo. Ayaw natin magpaiwan. O kaya, yan. So, sino gumagawa ng problema natin? Tayo din. Ano? Kasi kailangan malinaw. Bakit ba tayo nagdidibosyon? Dahil ba sinasamba natin ang Pong Nazareno? Siya ba talaga ang Diyos natin? O ginagamit natin ang Nazareno para sa mga pangangailangan natin? Kaya tayo lumalapit, lumahawak, Lord, patamain mo ako sa loto. Lord, bigyan mo, pagalingin mo ako, Lord. So, sino ba talaga? Kasi nililinaw ni Jesus, hindi ka pwedeng makapaglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Mamili ka. Pero nakakatiyak kapag ang Diyos ang pinili mo, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niyan. Pero kapag pinili mo yung kayamanan, yung material na bagay, mawawala din lahat yan. Pero baka mawala na ang Diyos sa iyo. Malaking problema yan. Tingnan nyo nga ulit yung mga katabi ninyo. Sabihin nyo po, matanda ka na. Ayaw pa rin? Yan, yan problema. Ayaw nyo tumanda. No? Pero isip kayo ng isip ng mga bagay na ikakatanda nyo lang. Lagi ko pong pag ganito mga beses, binabalikan ko lagi yung karanasan natin ng COVID. Mahirap po mayaman, pare-pareho na. Diba? Yun yung realidad eh. Mahirap man ang barong-barong ka man o mansyon man, bawal kang lumabas. Diba? At kahit gaano karami yung pera mo, hindi ka bubuhayin pag na-COVID ka. Sarado ospital, wala nang tumatanggap. Wala. Ang poproblemahin lang natin dapat, no? Yung kapiranggot na lupa na paglilibingan o garapon na paglalagyan. Yun lang. Pero ngayon, problema natin, gusto natin may bahay at lupa dito, may condo unit doon, may bahay doon, at kung saan-saan, kaanin nyo? Ilan ba katawan nyo? Pinoproblema nyo na agad, para sa mga anak ko, para sa mga apo ko. Pinoproblema nyo na sila. E pagdating ng araw, iba ang trip niyan. Hindi niya gusto yung mga iniwan ninyo. At yung mga iniiwan ninyo, nagiging sanhi ng pag-aaway-away ng mga iniwanan ninyo. Halos magpatayan nga yung iba eh. Kaya nga sabi, bakit yung problema yun? Ito na lang muna sa ngayon. Enjoy mo na ang buhay mo. Yung time, di ba? Yung time sa apo, sa anak, yun ang dapat na itinitreasure. Kaya lang hindi eh. Kasi gusto natin yumaman, dumami ng dumami ang pera, yung oras sa pamilya, nawawala. Yung oras na dapat pamilya nagsisimba, hindi na nagagawa. Kasi nga, nauuwi doon sa kailangan magtrabaho, sayang yung kita, kailangan mag-ipon. Lahat naman ng inipon, pag nagkasakit ka, ubos. Mababaon ka pa nga sa utang. Pero hindi mo na mabalik kung ano yung mga pinalipas mo noon. Sabihin nyo nga muna sa katabi nyo, may pera ka naman. Ha? Wala pa rin? Kahit puro gold na yung mga alahas, wala pa rin. Wala pa rin. Kawawa naman kayo.
Buti pa yung mga street dwellers, yung mga natutulog sa kalye. Ay ang buhay. Walang pera pero nasusurvive. Buhay yung araw-araw. Pero ikaw, di ba, tayo, ang bihira. Ha? Bumili ng gamot. Maintenance. Sige, kahit ano pa idehilan ninyo. At least may pambili ng gamot. Kasi kailangan ng pang-maintenance. Yung mga nasa kalye, may sakit din yan. Hindi nagme-maintain. Mas mahaba ang buhay. Kasi hindi nag-iisip ng kung ano-anong ikakabalisa nila. Mga kabataan ngayon, ano pero problema mga kabataan ngayon? Last year pa yung cellphone nila. Last year lang yun, ha? Kasi may bagong unit. Nakakatuwa nga minsan, no? Kapag may mga nilolaunch na bagong model, nakapila na. Diba? Pero naiinggit. Sabihin nyo nga ulit, huwag ka nang mainggit. Alam nyo, huwag kayong mainggit. Alam nyo yung katotohanan? Huwag kayong mainggit kasi kahit bago yung gadget nila, hindi pa bayad yan. Hindi pa fully paid yan. At by the time na fully paid yan, may bago na namang model. So, sasabihin nyo ba, wala talagang biyaya? Wala talagang pera? Hindi lang kayo marunong humawak ng blessings. Kasi pag mayroon, hala, ubos biyaya. Madalas ko pong sinasabi ito, no? Kasi kung titingnan mo ang buhay mo noon sa ngayon, wala bang pag-asenso? Red, hindi ba umasenso? Yung buhay natin noon, di ba? Halos dati nga, di ba? Dikit-dikit kayo kung matulog. Kasi walang ibang kwarto. Pero ngayon may kanya-kanyang kwarto. Bawat kwarto may kanya-kanyang TV. Dati isa lang ang CR. Ngayon, bawat kwarto may CR. Pero ang tingin pa rin sa sarili, Lord, kawawa naman ako, Lord. Mahirap lang kami, Lord. Wala bang yan? Walang natanggap. Ang sarap yung pektosan din, eh. Diba? Diba ba talaga? Ay, ano pang silbi nito? Yung attitude talaga kasi natin, no? Hindi natin na-appreciate yung mayroon. Ang lagi natin hinahanap yung wala pa. Pero yung mayroon, ayaw natin. Kapag nawala na yung nandiyan dyan, hahanapin na naman natin. Sige, mamblema pa kayo. Gusto nyo pala, ihanda nyo rin. Yung isang maganda rin yun, no? Gusto mo mamblema, sana pag umamomblema ka lang din, mag-invest ka na. Kasi kailangan mo pang-maintenance pagdating ng araw. Ikaw lang din yan. Ang mas maganda, i-maintain natin yung pananalig natin sa Diyos. I-maintain natin yung bahala ng Diyos o nagtitiwala tayo sa Diyos. Kung tapos ang buhay, edi okay, tapos na. Bakit mo problemahin? Nawala na nga, tingnan nyo, diba? Lahat naman tayo may magulang. Marami sa atin dito, nawala na yung magulang. Oh, namatay ka ba nung nawala ang magulang mo? Nakasurvive ka rin. Sila din naman sabi, paano ayoko pa mawala dito sa mundong ito? Paano na sila? Tinan mo nga ito. Yung problema nila, ayan, namumblema din. Kaya, sana po, no? Bawat araw, i-enjoy lang natin. I-enjoy sa tama, no? I-enjoy sa mabuti. Ipagpasalamat mo, nabubuhay ka, nagigising ka pa sa araw-araw. Hindi yung pagising pa lang sa umaga, problema na naman yung iniisip mo. May pagkain naman talaga. May pagkain. Nag-iinarte lang tayo. Yan na naman yung kasilip.
Ang mga kabataan, no? Sinasanay ninyo. Di ba? Ay naituro sa atin, no? Di ba? Kung anong mayroon, kanin. Yun yung maganda eh. Kaya lang, andyan na, o anong gusto mo? Hotdog. O sandali. Anong gusto mo? Fried chicken. O ayan. Ito na mo nangyayari. Ay nako. So sana po no, sa araw na ito, patuloy natin na pagnilayan ang mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa ating lahat, na yung mga kinakabalisa natin, pero problema natin, itigil mo na yan. No? Baka kailangan mo talaga ng rehabilitation. No? Addict ka na sa pag-iisip ng kung ano-ano. Itigil mo yan bago ka pa tuluyang masira. Amen? Magsitayo po lahat.